Uy, pare, alam mo ba, ganda ng panaginip ko kagabi. Pero sana totoo lahat yun eh, no? Buti ka kagabi na naginip ka. Ako, hindi ako na naginip. Walang panaginip? Ano nga kaya ang katotohanan sa mga panaginip? Narito ang ilang paglilinaw ayon kay Dr. Danny Tuazon na isang neuropsychologist. Lahat tayo nananaginip. Maski bata, ayon sa mga pag-aaral, maski the first trimester ng pagkabuntis ng isang babae, yung bata'y nananaginip base sa pag-aaral dahil kailangan niyang ma-develop ang kanyang brain. Hindi lamang tao ang nananaginip, kundi mga animals din. Kung ganun, hindi totoo na may taong walang napapanaginipan sa kanyang pagtulog. Maaaring hindi lamang niya maalala kung anong kanyang panaginip. May mga taong recallers of dreams, may mga taong non-recallers. May mga stages ng pagtulog. Merong makakategorize natin sa dalawa ito, no? Tinatawag na non-REM, saka REM. Ang REM ay tinatawag na rapid eye movements. Ito ay nagpapakita na gumagalaw ang ating mata. At merong non-REM. Natutulog ka pero walang rapid eye movements. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag meron kang REM, ikaw ay nananaginip. Kapag ang isang tao ay nag-REM, ginigising nila yung tao. Sa kanyang paggising, tatanong nila ano nangyayari at usually, meron silang panaginip. Naniniwala ang mga tao na ang mga panaginip ay maaaring dala ng mga frustrations. Mga iba naniniwala na dahil may frustration ka sa buong maghapon o frustrated sa isang buhay, ito ay isang teorya lamang, psychoanalytic theory, mainly suggested by Sigmund Freud. No? Pero again, this kind of interpretation is not really supported by scientific studies. Lahat tayo ay nananaginip. Maski frustrated ka o hindi ka frustrated, mananaginip tayo. Madalas na ginagawang katatawanan ang pakikipag-usap sa mga tulog. Ngunit ano nga ba ang totoong nangyayari? Bakit kayang magsalita ng mga tulog? At bakit nagagawa niyang yumakap o gumalaw ng tila gising habang natutulog? Merong body reactions habang tayo nananaginip kasi natatap nito ang mga different regions of the brain. Para kasi nanonood ka ng isang telenovela sa isang telebisyon habang ikaw ay nananaginip. Pero involved ka sa panaginip, no? Parang malaking screen yon, no? Isang movie na ikaw ang major player. Hindi lang visual, kundi emotion. Pagkasamang emotion, kasama ang hormonal system, pati body reactions. Kaya kung nakakatakot ang iyong panaginip, ay natatakot ka rin. No? Kung sumisigaw ka sa iyong panaginip, ay sumisigaw ka sa totoong buhay din. No? Ano naman ang kaibahan ng panaginip sa bangungot? Ang bangungot comes from two words, no? Bangon at ungol. It's a very unique event. Ang susunod ay patay na yung tao. Kasi may cultural context ang bangungot. Ang nightmare is simple, no? It's bad dreams. Ngunit ang bangungot ay isang Southeast Asian phenomenon daw, no? Na pag i-check natin ang literatura ay usually lalaki sila. Average age nila 33 years old. Time of death around 3 o'clock in the morning. Totoo nga kayang may kinalaman ang pagpapakabusog o pag-inom sa bangungot? Hindi natin alam, no? Talaga walang scientific explanation so far, no? Nalaman na natin kay Dr. Danny kung ano ang kahalagahan ng panaginip. Kaya naman narito ang ilang tips kung paano mas magiging maayos ang ating pananaginip at magiging matiwasay ang ating pagtulog. Huwag po tayong gumamit ng drugs na impact ay temporary na para makatulog lamang. Huwag po tayong gumamit ng alcohol. No? Maaaring makatulog tayo panandalian, ngunit yung quality po ng ating sleep ay affected. Maraming bagay na mysterious sa ating brain, pero maaari nating bigyan ng kahalagahan sa pamamagitan ng relaxation, prayer. Kaya napaka-importanting manalangin tayo, mag-rest tayo sa ating panalangin.